May mga anak talaga na handang kalimutan ang mga magulang na nagpalaki sa kanila kapalit ang kanilang sariling kapakanan. Hindi naman talaga responsibilidad ng anak ang kanyang mga magulang. Ngunit bilang isang anak ay dapat mong bigyang halaga ang iyong ama't ina. Ikaw, kumusta naman ang pakikitungo sa iyo ng iyong anak? Kung ganoon mga kahuanatels, itunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Pero bago tayo magsimula, baka pwedeng maglambing sa inyo at pakipindot ng subscribe button para palagi kang updated sa mga bago kong istorya. Ang huling hininga ni Marisa ay kasing nipis ng usok ng kandilang kapo sa mitya. Sa isang maliit at tumutulong dampa, habang ang ulan ay walang awang humahampas sa bubog na naging dingding, pumanaw ang asawa ni Mario. Walang mamahaling gamot, walang makinang nakagamitan ng ospital, at walang doktor na nagmamasid. Ang tanging naroon ay ang hapdi ng kahirapan at ang iyak ng isang sanggol na si Isabel. Sa gabing iyon, sa gitna ng luksa, ay itinusok ni Mario ang kanyang mga kalyadong kamay sa lupa at sumumpa. Marisa, hindi ko man naisalba ang buhay mo dahil sa wala tayong pera. Itataguyod ko ang ating anak hanggang sa huling patak ng aking pawis. Doon, nagsimula ang kwento ng isang karpintero na ang tanging puhunan ay ang pag-ibig at isang lumat kinalawang na martilyo. Lumipas ang 20 taon. Ang bawat umaga ni Mario ay nagsisimula bago pa sumikat ang araw. Ang amoy ng sariwang supil at tablang nara ang nagsilbi niyang pabango. Tay, kailangan ko po ng bagong uniform. May seminar po kami sa Maynila, sabi ni Isabel habang nag-aalmusal sila ng sinangag at tuyo. Ngumiti si Mario kahit na ang kanyang likod ay tila mababali na sa maghapong pagbubuhat ng mga troso. Sige anak, bukas na bukas may pambili ka na. May tinatapos akong 4 na upuan para kay Aling Sally. Pagkatapos nun, kukunin ko na agad ang bayad. Sigurado po kayo, Tay? Napapansin ko, parang lalo po kayong pumapayat. Puna ni Isabel, bagaman may halong pagmamadali sa kanyang boses. Ay nako, natural lang to sa nagkakaedad. Ang mahalaga, makatapos ka. Konti na lang Isabel, magiging lisensyadong arkitekto ka na. Sagot ni Mario, sabay haplo sa buhok ng anak. Ngunit hindi lahat ng tao sa kanilang nayon ay kasing unawa ni Isabel. Habang naglalakad si Mario patungo sa kanyang munting gawaan, madalas siyang maging usap-usapan. Hoy, Mario, hanggang kailan mo ba pahihirapan ang sarili mo? Tingnan mo nga ang mga kamay mo. Puro sugat at kalyo. Para kang taong grasa sa dumi ng supil. Pangungutya ni Mang Dado, ang kapitbahay nilang may-ari ng isang maliit na grocery store. Tumigil si Mario at pinunasan ang pawis sa noo gamit ang lumang bimpo. Ayos lang Dado, ang mahalaga. Ang mga kamay na ito ang nagpapakain at nagpapaaral sa anak ko. Hindi baling madumi ang kamay. Basta malinis ang kikitain. Sus, isang karpintero lang ang ama. Tapos ang anak ay gusto pang maging isang arkitekto? Baka mamaya, ikahiya ka lang yan kapag nakatikim na ng ginhawa. Dagdag pa ng isang tambay. Hindi kumibo si Mario. Ipinagpatuloy niya ang pagpukpok. Bawat bagsak ng martilyo ay may kalakip na panalangin. Para sa matrikula. Para sa pangarap ni Isabel. Para sa pangakong binitawan niya kay Marisa. Nang sumapit ang araw ng pagtatapos ni Isabel, ang kagalakan ni Mario ay abot langit. Gayunpaman, doon din nagsimulang lumitaw ang mga unang lamat sa kanilang relasyon. Tay, huwag ka na kayang pumunta sa entablado mamaya. Mahinang sabi ni Isabel habang nagsusuot ng toga. Natigilan si Mario sa pag-aayos ng kanyang tanging polo na kupas na ang kulay. Bakit naman anak? Gusto ko makita kang tumatanggap ng diploma. Pinangarap ko ito simula noong sanggol ka pa. Yumuko si Isabel. Kasi po, baka mapansin ng mga classmate ko. Baka
Baka pagtawanan ka nila. Tingnan mo nga ang mga kukumutay. Kahit anong kuskus mo, may itim pa rin ang langis at dumi ng kahoy. Nakakahiya po kasi sa mga magulang ng mga kaibigan ko. Puro mga profesional sila. Parang may bumaong pa ako sa puso ni Mario. Ngunit pilit siyang umiti. Ganoon ba anak? O sige, dito na lang ako sa labas ng gate at hihintayin kita. Ang mahalaga, makuha mo yung papel na yan. Salamat po tay, alam ko namang maintindihan niyo ako. Sabi ni Isabel, sabay halik sa pisngi ng ama, na tila isang obligasyon na lamang. Nakakuha ng magandang trabaho si Isabel sa isang malaking construction firm sa Makati. Mabilis siyang umangat sa posisyon dahil sa kanyang talino. Ngunit kasabay ng pag-angat ng kanyang karir ay ang tila paglayo ng kanyang loob sa amang nagbuwis buhay para sa kanya. Isang gabi, umuwi si Isabel sa kanilang bahay upang kunin ang natitira pa niyang mga gamit. Doon niya dinatnan ang amang hirap na hirap sa paghinga. Pilit na tinatapos ang isang maliit na kabinet. Tay, ano ba yan? Sabi ko naman sa iyo. Uminto ka na sa pagkakarpintero. Nagpapadala naman ako ng pera, di ba? Asik ni Isabel. Inubo muna si Mario bago nakapagsalita. Anak, ang pera ang pinapadala mo. Iniipon ko para sa magiging apo ko o baka sakaling mangailangan ka. Gusto ko ring may ginagawa ako. Ito lang ang alam kong buhay. Buhay? Tay, tingnan mo naman ang paligid mo. Ang dumi-dumi. Amoy, supil, ang buong bahay. Nakakahiya kapag may bumibisita sa akin ng mga katrabaho ko rito. At saka hindi mo ba napapansin? Nagiging pabigat ka na. Noong isang linggo, kailangan ko pang lumiban sa trabaho dahil tumawag ang kapitbahay. Nahimatay ka raw. Galit na sabi ng dalaga. Pasensya na anak ha, medyo sumasakit lang ang dibdib ko. Marahil sa alikabok. Malumanay na sagot ni Mario. Yan na nga sinasabi ko eh. Dahil sa kakapilit mo sa trabaho yan, nagkakasakit ka. At ako ang nahihirapan. Tay, pagod na rin ako sa trabaho. Ayoko nang dagdagan mo pang isipin ko. Singhal ni Isabel. Lumipas ang ilang buwan. Ang ubo ni Mario ay naging talamak na. Hindi na siya makatayo para magtrabaho. Ang tanging kinakain niya ay ang mga talbos ng kamote at malunggay na napipitas niya sa bakuran dahil ang perang pinapadala ni Isabel ay madalas na ring huli o kulang. Dahil ginagamit ito ng dalaga sa kanyang marangyang lifestyle sa lungsod. Isang hapon dumating si Isabel na may kasamang dalawang lalaking naka-uniforme. Tay, mag-ayos ka na ng damit at saka ng mga gamit. Malamig na utos ni Isabel. At saan naman tayo pupunta anak? Magpapagamot ba tayo? Pagsang-ayong tanong ng matanda. Di ko na kayang alagaan ka rito, tay. Masyadong malayo at masyadong abala ako. Mas makakabuti sa'yo na roon ka na lang sa pupuntahan natin. May mga nurse doon, may mga kasama kang kasing edad mo. Paliwanag ni Isabel habang hindi tumitingin sa mata ng ama. Sa home for the aged? Yun ba ang tinutukoy mo, Isabel? Mahinang tanong ni Mario. Ang kanyang boses ay nanginginig. Iyon ang pinakamagandang opsyon, tay. Ayoko na maging pabigat ka sa akin dito. Doon, di mo na kailangan mag-alala sa pagkain. Hindi lumaban si Mario. Tahimik niyang kinuha ang kanyang lumang bag. Bago siya lumabas ng pinto, hinaplos niya ang hamba ng pintuan na siya mismo ang gumawa. Sige anak, kung yan sa tingin mo ay makakapagpadali sa buhay mo, susunod ako. Ayaw ko maging pasanin ng pinakamahalagang obra ko. Sa loob ng Home for the Aged, naging bilanggo ng kalungkutan si Mario. Sa unang ilang buwan, tumatawag pa si Isabel. Ngunit habang tumatagal, ang mga tawag ay naging madalang na hanggang sa tuluyan ng naglaho. Mang Mario, may bisita po kayo? Tanong ng isang nurse na si Gwen. Tumingala ang matanda mula sa kanyang pagkakatahi-tahi ng mga maliliit na kahon na laruan. Ang anak ko ba, Gwen? Umiling ang nurse nang may lungkot. Hindi po, si Mang Dado po, yung dati niyong kapitbahay.
Pumasok si Dado na tila hiyang-hiya sa kanyang mga naging asal noon. Mario, kaibigan, kumusta ka na rito? Balita ko hindi na raw bumibisita si Isabel. Ngumiti si Mario, isang ngiting pilit. Abala lang siguro ang bata, Dado. Arkitekto na siya, maraming building na itinatayo. Pero Mario, mabalitaan ko sa bayan, nag-iba na ang ugali ng anak mo, napakayabang na raw. At balita ko pa, nalulugi na ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya dahil sa mga maling desisyon niya. Kwento ni Dado. Sana ay malampasan niya yon. Tanging sagot ni Mario. Dado, maaari mo ba akong tulungan? Mayroon akong kaunting naipon dito. Gusto ko sanang itabi mo ito. Kung sakaling bumalik siya at wala na ako, ibigay mo sa kanya. Bakit ako, Mario? Bakit hindi sa mga nurse dito? Dahil alam kong ikaw ang unang makakabalita kapag naghirap siya. Ikaw ang nakakaalam kung paano kami nagsimula. Paliwanag ng matanda. Lumipas ang isang taon tulad ng hula ni Dado. Ang kapalaran ni Isabel ay bumaliktad. Dahil sa kanyang pagiging arugante, marami siyang nakaalitan sa trabaho. Isang malaking pagkakamali sa disenyo ang nagresulta ng pagkakatanggal niya at pagkakademanda. Ang mga itinuturing niyang kaibigan ay tila bula na naglaho nang mawalan siya ng pera at kapangyarihan. Wala siyang matuluyan. Ang kanyang kondominium ay naremata ng bangko. Ang kanyang mga gamit ay naibenta. Sa gitna ng gutom at kawalan ng pag-asa, isang pangalan lamang ang pumasok sa kanyang isip. Tatay, bulong niya, habang nakaupo sa isang bench sa parke, basang-basa ng ulan. Patawarin mo ako, tay. Agad siyang nagtungo sa Home for the Aged. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng semento. Pagdating niya sa reception desk, hiningal niyang itinanong ang kanyang ama. Nandyan po ba si Mario Santos? Ako po ang anak niya, si Isabel. Tumingin sa kanya ang nurse ng may halong gulat at panunumbat. Miss Isabel, isang linggo na po kami tumatawag sa inyo. Hindi niyo po sinasagot ang tawag namin. Kinabahan si Isabel. Nako, nasira po ang cellphone ko. Wala po akong pambili ng bago. Nasaan po si tatay? Yumuko ang nurse. Ikinalulungkot ko pero pumanaw ng tatay niyo noong nakaraang Martes dahil walang sumasagot sa inyo. Ang mga dating kapitbahay niyo at ang pamunuan na rito ang nagpalibing sa kanya. Parang gumuho ang mundo ni Isabel. Napaluhod siya sa malamig na sahig. Hindi maaari. Magsosorry pa ako sa kanya. Papaamuhin ko pa siya, tay. Bago siya mawala, panimula ng nurse. Lagi niyang hawak ang isang lumang litrato niyo at may iniwan siyang sulat para sa'yo. Sabi niya, ibigay ko raw ito kapag dumating kayo. Alam niyang darating kayo. Inabot ng nurse ang isang sobrang medyo may mantsa na ng dumi at isang nakatuping 500 piso. Nanginginig ang mga kamay ni Isabel habang binubuksan ang sulat. Mahal kong Isabel. Anak, kung binabasa mo ito, marahil ay pagod ka na rin sa buhay. Huwag ka mag-alala, hindi ako galit sa'yo. Alam kong naging mahirap para sa'yo na magkaroon ng amang tulad ko. Isang karpinterong amoy pawis at may maduming kamay. Naintindihan ko kung bakit mo ako kinakahiya. Pero anak, gusto kong malaman mo na bawat upuan at mesang ginagawa ko, binuo ko yun ng may pagmamahal para sa'yo. At ang 500 pisong ito ay ang huling kinita ko sa paggagawa ng maliliit na laro ang kahoy dito sa loob. Itago mo ito, anak. Gamitin mo, pambili ng pagkain mo sa araw na to. Pasensya na kung ito lang ang ipapamana ko sa'yo. Wala na akong ibang kakayanan kundi ang pagmamahal ko sa'yo. Huwag kang susuko ha, Isabel. Maging magaling kang arkitekto. Ang arkitekto ay nagdidisenyo ngunit ang karpintero ang nagpapatatag ng pundasyon. Ayusin mo ang pundasyon ng iyong buhay. Bumalik ka sa Diyos at magsimula muli. Mahal na mahal kita, anak. Magkikita kami ng nanay mo.
at ikukwento ko sa kanya kung gaano ka kagaling. Nagmamahal, tatay. Umiyak si Isabel ng walang patid. Ang 500 piso ay tila mas mabigat pa sa lahat ng gintong hinangad niya roon. Doon niya nalaman ang pinakamasakit na katotohanan. Habang itinataboy niya ang kanyang ama bilang pabigat, ang ama pa rin niya ang tanging sumasalo sa kanyang oras ng kanyang pagbagsak. Habang nagliligpit si Isabel ng mga kakaunting gamit na iniwan ni Mario sa pasilidad, nakita niya ang isang maliit na kahon na gawa sa Nara. May nakaukit dito, para sa aking apo. Sa loob ng kahon may isang lumang passbook. Binuksan niya ito at nanlaki ang kanyang mga mata. Mayroong mahigit 1 milyong piso sa loob noon. May kalakip na isa pang maliit na papel. Isabel, ito ang perang hindi ko ginastos mula sa mga padala mo at ang naiipon ko mula sa mga sideline ko noong malakas pa ako. Hindi ko ito ginalaw kahit noong nagugutom ako dahil alam kong balang araw, kakailanganin mo ito sa pagpapatayo ng sarili mong kumpanya. Ito ang pundong hindi mo kailangang utangin sa iba. Galing ito sa pawis ko, anak. Gamitin mo ito ng tama. Nang hina si Isabel, ang amang inakala niyang pabigat ay siya palang naghahanda ng kanyang kaligtasan sa panahong siya mismo ang sumisira sa sarili niyang buhay. Makalipas ang 10 taon, isang magandang bahay ang nakatayo sa isang tahimik na subdivision. Hindi ito ang pinakamalaking mansyon, ngunit ito ang pinakamalakas na pundasyon. Anak, halika rito. Tawag ng isang babae sa kanyang 2 anak. Si Isabel na ito, mas simple ang suot, walang bakas ng dating kayabangan, at may maamong muka. Bakit po, mami? Tanong ng batang lalaki. Ipinakita ni Isabel ang isang lumang martilyo na nakakwadro sa kanilang sala. Tingnan niyo ang martilyang to. Ito ang pinakamahalagang kagamitan sa mundong ito. Bakit po? Luma na po yan at kinakalawang, sabi ng batang babae. Ngumiti si Isabel habang may luha sa mga mata. Dahil ang martilyong ito ang nagturo sa akin na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng gusaling na ipatayo mo, kundi sa tibay ng pagmamahal mo sa mga taong nagbibigay sa iyo ng buhay. Anak, laging tandaan, huwag niyong ikakahiya ang mga taong may kalyong kamay. Dahil ang mga kalyong iyon ang nagpapatatag ng daan para sa inyong mga pangarap. Tinuruan ni Isabel ang kanyang mga anak ng kagandahang asal at pagpapakumbaba. Tuwing linggo, bumibisita sila sa puntod ni Mario. Doon, hindi lang mga bulaklak ang inaalay ni Isabel, kundi ang isang buhay na puno ng pasasalamat. At sa bawat gabing tahimik, tila naririnig pa rin ni Isabel ang tunog ng martilyo sa kanyang alaala. Isang tunog na hindi na nagpapaalala ng hirap, kundi ng isang amang ang pag-ibig ay hindi kailanman nag-iba. Kahit na ang arkitekto mismo ang sumubok na gibayin nito. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.